napunta ako dun sa drugs because yung paniwala ko, if you cannot stop them, join them. I needed to get out dun sa connection sa tao na nakadugtong ko dun. That must have been a painful decision, no? It was. How did that feel to be leaving your family, essentially? Hard. It was a very difficult decision. May natulong ba talaga ang showbiz at meron bang effort sa totoo lang na makatulong sa value formation? Ang mga pelikula at ang mga teleserye na marami doon. Ikaw ang direktor, no? Hindi ko alam. You know what? I am into online selling now. So bakit ka napasok dyan? Nainggit ako sa iba eh. But will you ever love again? I don't know. I hope so. Depende na yun kay God. Hello everybody! Welcome to Usapang Real with Luchi. Ang guest ko ngayon needs no introduction. For us boomers, ay nako, we saw her grow up. We grew up with her. And we saw her grow up in films and in real life. We saw her get married. We saw her, give birth to her own kids. And now she is a grandmother like many of us. But she's gone so many steps further than most of us because she is still going strong in the industry. At hindi lang siya artista. Siya ay direktor ng ilan sa pinakamahuhusay na gawang pang-telebisyon. Walang iba kundi si Miss Gina Alahar. Wow, thank you. Whom I call Ajuma. Hi, Ajuma. Thank you so much for that introduction. No, but that's so true. That's how I really look at you. Thank you. Gina Alahar, my goodness, my generation knows Gina Alahar. Alam namin ang buhay mo. So I have to ask you, my first question to you is, ang daming artista na maagang nagsimula katulad mo. Yeah. 8 years old, artista na. Tapos marami rin sa kanila ang parang fell prey to yung tinatawag na child actor syndrome. No? Nagiging dysfunctional yung buhay. Ikaw ba, nakaranas ka ba ng ganon? Merong part naman sa buhay ko na nagkaroon ng ganon. Especially nung bata-bata pa ako. I did drugs also, kung yun yung gusto mong punto. Is that right? Yes. I didn't even know that. Sorry for my ignorance. No, I thought I knew you, but, but so you did, okay. Yes. At what is it? Hindi lang yun. May asawa at anak na ako nun. Nung nangyari yan. If you've heard my testimony before, hindi ba, na napunta ako dun sa drugs because yung paniwala ko, or kasi parang if you cannot stop them, join them. Yung ganon. Yeah. So, I was with a person na nag-introduce sa akin sa ganon. Well, nung umpisa naman, simple-simple lang na marijuana lang, yung ganon. And eventually, syempre naging curious dahil may mga nauso, may mga pumasok ng mga bagong droga na ganyan. So, na-involve kami sa shabu. Ganyan, and I love it so much. Kasi, really? Yes, because ang naging come-on nung shabu na yon ay dahil hindi ka inaantok, hindi ka natutulog. Which you need. Which we need. Kasi, nung mga panahong yon, ang trabaho namin, hindi mo alam kung anong oras matatapos. Hindi katulad ngayon na meron ng ang senior citizen, 12 hours lang ang trabaho. 16 hours lang ang trabaho ng karamihan sa mga workers, di ba? Noon wala. Alas 5 na ng umaga, hindi mo pa alam kung kailan ka matatapos. Alas 7 na ng umaga, mag-change location pa kayo para sa 10 eksena pa. So, dire-diretso. So, yung shabu na yon, doon ako nalulong kasi
Iba, kahit na 2 araw tayong magtrabaho, tuloy-tuloy, diretso tayo. Walang antok. Walang antok. O pagkatapos nun? Pagkatapos nun, siguro ang tinagal ko was parang 72 hours na walang tulog. Pero after that, parang nag-hallucinate ka na, gano'n. Kasi parang, syempre, di ba, yung wala kang ang droga, nag-hallucinate ka na kapag ilang araw ka na o ilang oras ka walang tulog. Yung pa na merong substance, di ba? So, ganun yung naging buhay ko. Ganyan. Ilan taong ka nun? Siguro I was in my 20s, to mid-20s. And how long were you in this lifestyle? Or siguro about 2 or 3 years. Matagal din, no? Matagal din, oo, matagal din. Okay, so paano ka tumigil? Of course, may nangyaring sa buhay ko, sa buhay ng mag-asawa, gano'n, and I just decided, oops, tama na, ito na yon. Hinto na tayo, hinto na. So, with my bags and the kids' things, yung ganyan, umalis ako sa bahay. Umalis ka? Bakit naman? I needed to get out para dun sa connection sa tao na nakadugtong ko doon. I needed to separate from the person. That must have been a painful decision, no? It was. How did that feel to be leaving your family, essentially? Hard. It was a very difficult decision kasi 3 yung karga kong bata. So, ibig sabihin nun, pag dinicide ko na umalis na ng bahay, ibig sabihin, ako na ang magpapalaki ng mga bata. Okay. Ako na magiging, akong responsible para sa kanila. Yung relasyon ba ng mga mag-asawa sa showbiz, how much of that is a factor of the fact that you're in the industry? In other words, may epekto ba talaga pag artista ka, sikat ka, tapos ang asawa mo rin, artista, sikat? Anong epekto ng industriya doon, kung meron man? Malaki. Kasi nandyan lahat yung, when you're, parang it's the world, alam mo yun, yung lahat nandun eh. Yung mga temptation nandyan. Nandiyan lahat. May maraming babae, maraming lalaki. I'm not talking about, just men, okay? Kahit babae. Yung constant na nagkikita kayo, constant na nagkakausap kayo, masaya kayo pag somehow siguro nagkakaroon ng connection at nagkakaroon ng pakiramdam para sa isa't isa. And so, doon nag-uumpisa yung temptation. Kung hindi malakas yung self-control ng isang tao, I guess talaga mahuhulog sa temptasyon. Ganun talaga doon. And parang sa industriya parang free for all, parang nakikita na mali, pero walang maglalakas ng loob na sabihin sa tao, uy, mali ang ginagawa mo. Or kung meron man magsasabi ng ganon, kumbaga, hindi ka nakakausapin, lalayo na sa'yo kasi ang dating mo pakialamera or something ganon. Pero at least kayo nga sa showbiz nababalita kayo. Di ba parang in a way, pressure yun eh. Kasi baka machismis kayo, lalo na, syempre, mga showbiz reporters talaga, they make it their business. Di ba? To look for scandalous stuff within showbiz. Yeah. Hindi ba yun doesn't that make you toe the line? Kumbaga, oy, mag-behave ka dyan, baka machismis ka. Hindi, maganda nung panahon namin, wala pang social media. Oo, yun na nga. Lalo na siguro. Walang social media. So, walang pressure. Walang pressure kasi madali itago ang isang sekreto. Oo nga. Ngayon, with the social media, wala na. Kaya pero nabawasan ba? I think mas careful ang mga tao ngayon. Okay. Mas careful ngayon. Mas careful na hindi mabisto. Mabisto, yeah. pero tuloy pa rin kaya yung... Kasi
I'm sure, oo. May, alam mo naman, di ba, pag gusto, maraming paraan, no? So, I'm sure meron. Kaya lang talagang, ingat na ingat. Kasi everywhere, no, may camera na makikita. No? Dali na eh. Oo. Okay, I know that you are a Christian. Tell me about the story of how you came to know the Lord. Kasi, very open ka rin dyan eh. Oo. Well, I came to know the Lord in 1987. Of course, it was because of one of the, merong problema na naman sa marriage at ganyan. Kasi, di ba yan, yung hiwalayan, balikan. And one of those, episodes, yan, yung talagang, parang sabi ko, suko na ako, I don't like that. And then, why was it hard? What made it hard for you? Was it the fact that you were both in showbiz, halimbawa? Siguro, gano'n na. Maraming factors. Tapos, bata pa kami. You know, I got pregnant when I was 17. Oh, really? Oo. I had my first child when I was 18. Wow. Yeah. How did you feel then? Were you, handa ka ba nun? Or Hindi. nangyari na lang? Hindi, oo. Pero, ngayon nga, pag may nakikita akong 17 years old na babae, na batang babae, pag minsan tinitingnan ko lang na gano'n, parang ganito yung edad ko ng araw. Yeah. And malaki yung tiyan ko. Tapos, at 18, nanganak na ako. Bata lang ako. Baby, bata yes, ako. Yung ganyan. Yes. So I wasn't ready. It's just a good thing that my mother was alive pa ng mga panahong yon, and talaga siya yung nagbigay ng suporta naman sa akin. Siya yung nagturo kung paano mag-alaga ng bata. Pero syempre mas inaako niya yung pag-aalaga ng bata, kasi at the time also, pagkapahinga ko na, after ilang months na nanganak na ako, kailangan ko nang bumalik sa pagtatrabaho. So, it's all my mother ang nag-alaga sa anak ko. Did you feel the stigma of, having been nabuntis? At di ba ng panahon natin, nabuntis yan eh. Oo. May stigma ba yun sa mga katulad mong artista naman? Yun ang maganda nung time na yun, kasi walang social media. Alam mo bang naitago ko yung pagbubuntis ko hanggang sa mga anak ko? Oh, really? Yeah. I was 7 months pregnant, kumakanta pa ako sa TV show. Tapos biglang naramdaman ko na pumipitik yung baby ko. Parang gumagalaw siya. Parang, Kasi sabi ko, first time gumalaw, yung gano'n. So, siya? Tagong-tago. Talaga, so yung shot mo, parang bust shot lang siya. Hindi, walang nakakaalam eh. Ay, hindi. As in, hindi halata? Hindi halata, wala. Kasi first baby, di ba? Usually, ang first baby... Kasi ako, yung first baby ko, halatang buntis ako. Pero kasi ganun daw yata. Pag tinatago mo daw yung baby, hindi siya lumalaki. Pero once na inamin mo na, once na inopen mo, bigla siyang lalaki ng ganun. Noon, ang TV show ko noon ay, ang host and producer was Ike Losada. So, nandiyan pa sila, Inday Badiday. And they helped you hide it? No. They didn't even know it? No, they didn't. Come on. No. Inday Badiday didn't even know it? No. Wow, grabe. No. Si Inday Badiday na to, nalusutan pa ni Direk Exactly. Ibang klase ka. And for your information, Inday Badiday is iconic for the nothing but the truth. Exactly. Oo. Nalaman na lang niya na buntis ako siguro a few weeks bago ako manganak, because we got her as ninang of our firstborn, of Raya. Ano kaya reaction niya? Really? Sabi ko, pero, yes, wala. Yung gano'n. Bakit naman? Bakit naman? Ayaw niyong ipagkalat? Kasi bata pa ako eh. And ma-affect ba yung career mo? Parang gano'n siguro yung naisip namin. And the other party, mas madali ang buhay niya, no? Kasi madaling matago pag lalaki, di ba? No? Oo. Talagang non-issue yun sa kanila. Oo. But you decided to stay together in spite of that. Yeah. Oo. And so when did you finally tie the knot?
after 6 months na nanganak ako. I see. And so you were saying, magbabate, maghiwalay, magbabate, maghiwalay. What's that pressure from, being, nga, both in showbiz? Parang, I don't know. I don't really know kung ano talaga yun. Or Is it because bata kami pareho? Is it because mahal ba namin talaga ang isa't isa? Is it because, I don't know. Pero ganun yung relasyon na yun. Or, I don't know, codependent? Yung parang ganun. may ganon, Oo. Yeah. So parang, ganun yung nangyari until finally, yun na. Kanina pagkabigay sa akin ni Miss Solis, tinago ko kaagad eh. Pagkatapos ng English, sinilip-silip ko. Uy, si Mrs. Mendoza. Pag 8 years old pa lang, sikat ka na. Hindi naman ako sikat. Of course, sikat ka. Hindi Household naman ako name ka nga eh. Hindi Gina Alahar. Hindi naman ako naging Ninyo Mulak or nag-snooki. I wasn't a child wonder. I'm just a child actress na nandyan lang. Ganun lang. Pero sumikat ka. So did fame ever get into your head? I mean, Nung malaki na ako, nung matanda na ako. doon mo lang naramdaman Oo. yung fame mo. Oo. Yung, How did that feel? How does it feel to be famous, be recognized? Yan ang parang- mga ilusyon ko eh. dumating ako dyan sa parting yan. Kasi, di ba, nilaunch ako as a sexy star. Oh. Nandyan, yan yung mga nag-umpisang diborsyada, Yeah. yung mga ganyan, yung mga playgirl, gano'n. So, launch ako ng Regal Films. Sexy star ka pala dati. Oh, sexy, oo. I mean, how did you feel about that being a woman at that time? Oh, alam mo, looking back now, okay lang kasi ang ganda-ganda, pagbata ka, ang ganda-ganda eh. Di ba? Ang ganda-ganda mo. Ay, maganda ka naman eh. So, when I get to see myself during my younger days, di ba? Uy, ganun palang itsura ko. Sana pala mas umarte ako. Yung ganun. Kasi it's always laging parang shy, yung ganyan, parang hindi ko alam kung yung appeal ko or whatever, yung ganyan. Hindi ko na-realize yun. So, but then, pag nakikita ko ngayon, so uy, okay at least nagawa. Pero wala bang reputation nun yung mga sexy stars na parang, nako, ano yung mga yan? Ay, ano naman kami? Bold star, parang gano'n, di ba? I mean, Oo. Pero kami, yung parang time namin was only pa sexy. Yan yung mga parang nag-wet look lang, parang ganun. I did some Natatawa lang ako sa wet mga words. look. May mga ganun. Tsaka nung araw, pwede ka maging sexy star na hindi malaki boobs mo. Oo, kasi ako wala naman akong malaking breast, di ba? Pero nag-sexy ako. Yung ganun. So parang it was just bearing more skin. Oo, yung gano'n but yan. not- Palikod-likod, yung ganyan. Ganyan lang. Hindi yung katulad nung ngayon na parang kailangan na ang laki-laki ng breast mo. Yung ganyan. Malaki yung puwet mo. Yung Wala pa talagang kasing sexy. nun eh. Wala pang salamat po, doktor noon, diba? Yun ang tawag nila doon eh. Oo. Wala nun eh, no? Oo. So what you see is what you get. Yes, oo. Yeah. No, pero wala bang association with sex? Wala naman. Wala nun. Wala. Oo. Kasi ngayon, I mean, pag At siguro, di ba, siguro also it's how we, kasi yung mga artista nun, kasi yung mga nag-sexy nun, is kami na, sila LT, sila Almo Moreno, Hindi yan, pa nga si talaga Dina, yung gano'n. Oo. Ami, everybody came out as good actresses kasi. Yes. So, kumbaga, parang naging stepping stone lang yung Right, yung pagpapasexy. I see. Ganon. I see. Ang goal talaga is to become a good actress. Oo, totoo naman yun. No? They became the best
actors in the industry. Yes, diba? oo. May natulong ba talaga ang showbiz at meron bang effort sa totoo lang na makatulong sa value formation ang mga pelikula at ang mga teleserye na marami doon. Ikaw ang direktor, no? Kung may naitulong, hindi ko alam. Kasi katulad nga ng sinabi mo, yung mga dramas, hindi ba? Hindi naman talaga, yung mga napapanood natin sa telebisyon, yung violence, hindi naman talaga, hindi naman talaga nakakatulong sa mga kabataan, di ba? Para sabihin sa kanila kung anong tama o mali, di ba? Kailangan pa rin ang guidance ng mga magulang talaga sa bahay, no? Yun ang isa sa mga gusto ko sana mangyari na ngayon nandito na ako sa edad nito na magkaroon ng mga palabas na yung heartwarming, family-oriented, family values, yung gano'n, naiangat natin yung gano'n dahil yun ang kailangan ng mga kabataan natin ngayon. Diba, paano to deal with mental health kung merong may nabdidepress sa yung pamilya, diba? Yung nakatanim sa puso ko na I don't know kung kailan magkakatotoo. Kung kailan mangyayari. Only God knows if it's in His will na ako yung gumawa nun. Sana, yun yung panalangin ko sa Kanya, na sana akong makagawa nun. Yun. Yeah. So, you started out as an actress, di ba? Yeah. Pero it was only later na nag-direct ka. Yeah. Tama, no? What spurred you to move from simply acting, which you were excellent at, no, to directing, which you are also good at? Thank you. Alam mo, wala sa panaginip ko na mag-direct. I don't know if you know Douglas Quijano. Of course, yes. He was the one who egged me or urged me or to encourage me to direct. At that time, he was saying, "You're ripe for direction." Sabi ko, wala akong alam. Hindi ko alam kung saan ang posisyon ng camera. Wala akong alam. Technically, wala akong alam. Ganon. Okay. Sabi niya, hindi, kaya mo yan. It's only, magkuha ka ng magaling na DOP. Of course, we're talking about the movies, yes. Okay? Kumuha ka lang ng magaling na DOP, sabihin mo sa kanya kung anong shot mo na gusto, paano mo i-capture, and he will do it for you, execute it for you. Sabi ko, ganun lang. Sabi niya, yeah. But then, of course, merong mga factors din na kinukonsider ako, kaya na-delay yung pag-direct ko. So, it wasn't because you didn't feel confident? Hindi yun ang dahilan? Hindi naman. Kasama na rin yun. And, so, hindi natuloy agad. But then, after a few, siguro mga isang taon, that's when I started directing. I see. Which one is easier, acting or directing? Acting. Easier talaga? Oo, kasi... No, because you're a natural. Siguro, I don't know. Pero yung... I don't know, pero yung... Sa pag-artista kasi, I've been doing a lot of acting jobs kasi lately. So, pagdating mo sa set, may makeup ka, may aayusan ka lang. And after that, kung hindi ka pa kailangan, uupo ka ulit sa iyong chair, and then magkukumot ka, matutulog ka, gano'n. Tapos tatawagin ka kung kailan ka kailangan. So, pagkatapos ng eksena mo, gano'n, pahinga daw po muna kayo kasi may kukunan pa na. Okay, so babalik ka na naman dun sa tent at matutulog ka na naman. So, ang dami mong rest. Pero pag-director? Pag-director ka, pagdating mo pa lang sa set, meron na agad saan po direct? Ganito po kasi may problema po tayo kasi hindi po na ganun. May problema na agad na kinakaharap for the day, and people always expect you to
come up with a solution. Right. Kaya nga sabi ko nga, pag magdidirect ka, kailangan may doctorate ka. May doctorate degree ka. Kasi doktor ka ng doktor. Dinodoktor mo. Cure ka ng cure. Cure ka ng cure ng mga eksena, ng mga sitwasyon, yung mga gano'n. Oo, lalo na pag TV kasi yung deadline, Yes, no? oo, kailangan matapos mo at a certain, certain hours. Ngayon, lalo na ngayon na merong may number of hours na lang. Oo. Well, as an actor, what was your most challenging role of all time? It was challenging. It was siguro Brutal and Salome. For which you won, diba? Best Actress. Yeah. Pero yung hindi ko pa nagagawa, gusto kong yung multiple personalities. Oh. Yung parang Sibyl. Yes. Yeah, you remember that movie? Yes, yes. Sibyl has 16 personalities. Wow. So kung ikaw gagawa nun, 16 personalities. Hindi naman siguro 16, baka masyadong marami. Kasi yung 16 naman may mga minor characters naman. Siguro mga 7. 7 or 8. Wow, but that must be really hard, no? Oo. Sino mga idol mo sa acting? Of course, number 1 si Meryl Streep sa aking listahan. Tapos, syempre, yung mga, sila Robert De Niro, sila Al Pacino. Dito naman sa atin sa Pilipinas, of course, sila Tita Gloria, yung mga mga pumanaw na the late Nora Honor. You know, ang ngayon may mga bata na magagaling. You know, si Catherine Bernardo is magaling. Sila Jean Garcia, sila Eula Valdez, magaling na artista yan. You know, Lot de Leon is mahusay na artista din. Marami na kailangan mo lang silang mapanood yung ganon. Kasi kung hindi mo sila napapanood, you wouldn't know kung ano yung kapasidad nila as an artista, hindi ba? Of course, marami dyan, you know, during my time, yung mga kaedaran ko, hindi ba? Nandiyan sila Ami Austria, sila Lorna Tolentino, sila Sandy Andulong, lahat yung mga kaibigan ko. The late Jacqueline Jose, si Elizabeth Oropesa. Marami yan. Ngayon, actors are known for, actually, social media marketing, no? A lot of it is, pag magaling ka social media, I mean, that's what actually, basically, di ba, shoots you up to a fame level that you didn't have before. No? Oo, iba din naman yun, hindi ba? Pag sikat ka sa social media, hindi ka naman kailangan maging magaling na aktor, hindi ba? Pero kasi hindi naman nila kailangan maging magaling na aktor kasi sa social media pa lang, malaki na yung kinikita nila. Iba ang labanan, no? Iba. Are you venturing into that? Do you ever think of catering to that, to the viewers of that platform? You know what? I am into online selling now. Hala, isa sa magagaling na actress. Oh, thank you po. Maraming salamat po. Pwede na sample na. Ano binibenta mo? I'm involved with this product by Wicked 7. It's spirulina. It's a supplement, health drink. So bakit ka napasok dyan? Na nag-online selling ka pa? Gusto ko siyang pag-aralan. Gusto ko siyang pasukan. Bakit? Nainggit ako sa iba eh. Di ba sa social media, yung mga, di ba lalaki nila kumita ng pera. Grabe. I'm following this lady in TikTok. Her name is Rodeline. Nasundan ko siya. Siguro mga 4 years or 3 years siyang nag-vlog. Parang lang, a day in the life. Ganyan lang. So, basta ganyan lang siya ng ganyan. So, from a small house here in Manila, kaka-vlog, kaka-affiliate, merong mga binibenta, mga maliliit, yung mga ganyan. Nakabili na ng lote sa Batangas, kung saan yung hometown niya.
nakapagpatayo na siya ng bahay. May aircon ang bahay niya. May aircon na yung 3 kwarto ng bahay niya. At ngayon, pinapa-renovate niya yung bahay ng kanyang parents or in-laws, yung ganyan. Wow, talaga lang. Simple vlogging. Oo, no, imagine. Sipag lang. Wala siyang katulong. She's a mother of 3. Yung asawa niya, nandun sa bahay, meron siyang parang 2 years old or 1-year-old na anak. So wala naman siyang wala siyang mga cameraman. Oo. She does the camera Everything is work just by phone, no? Oo, the material by phone lang. And then at night bago siya matulog, she does the editing. Yeah. She does the editing and then the next day she will post it. Ganyan. Every day, that's her life. Galing. And she's only one story. Pero imagine, ang daming ganyan. ang daming ganyan talaga. Dami. Yeah. Magsipag lang talaga. Oo. So ako, Sipag naman kami, iniisip ko lang, kung kaya niya, Kaya mo ko rin. Kaya nandiyan ako sa online. Oo, tama. It's a good place to start. Kasi, in television, in showbiz already, parang since nagkaroon ng Eddie Garcia law, feeling ko lang parang naging disadvantage yung sa amin. Ako, nararamdaman ko para sa bakit nila ako kukunin na 12 hours lang ako pwede magtrabaho. Na meron namang pwedeng kunin na mas bata na 16 hours yung trabaho. Yes. Papatandain lang naman yung itsura. Hindi ba? Yung ganun. So, wala na akong pagkakakitaan. Gusto ko pang magtrabaho. Oo nga, So, hindi ko naisip yun for you. I mean, so, kailangan ko magtrabaho. Oo. So, nung sabi ko, ito siguro, pwede ako dito. Di ba? 3 oras lang yung ganyan. Basta, in 1 week, meron akong 15,000. Wow, grabe. Na commission. Na commission lang. Grabe. That goes to my bank account. Oo. Yun. Every week yun. So, 60? Yeah, kaagad. Just by, di ba, doing may pag-grocery na ako. Oo, that's true. Doon ko na kukunin yung grocery ko. Grabe. Di ba, hindi ko na siya iisipin. That's like times 4 my SSS pension. Yeah. Hello! Ako po si Gina Alahar. Alam niyo maraming nagtatanong, paano po ba ang pag-inom ng spirulina? For 3 hours, you buy this spirulina, you buy this bundle. If you buy 3 packs now, you get 2 packs plus 1 pa. So, balit, magiging 6. Ganyan. Yun lang. And then, you communicate with the people. Yung ganyan ba? And then, you build your community. Mahirap din. Mahirap din because kailangan mong dun lumalabas siguro yung charm mo, yung lumalabas yung pakikipag-usap mo sa mga tao, or dun lumalabas din yung pinagkakatiwalaan ka ba ng tao. Kasi for them to buy your products, they should trust you. Yeah. Yung ganon. Lalong-lalo na yung mga drinks na ganyan, hindi ba? Hindi lang naman kami ang nagbebenta ng supplemental drinks. Marami yan. Marami pa. So, meron ako at, dito sila bibili sa akin dahil pinagkakatiwalaan nila. Mahirap din yun. Correct. Okay. Mahirap. Tsaka, endorsing power mo yun Yeah, endorsing. Galing Pero, ang kinakatuwa ko kasi I don't like marketing. I don't want to sell anything. Noon, di ba pag merong inaalok, networking or... Naiinis ka. Ayoko, hindi ako marunong yan, sasabihin ko. But this time, yung ganyan, sabi, hindi ko alam, meron pala akong talent. May talent pala ako, into luring people to buy my products and trusting me to buy my products. Okay, wag mo ako bentahan na dahil hindi. Wala akong mabili. Pero, yun ang tinatanong mo, bakit ganun? Kasi, I just sit there for 3 hours. No, I know. And then, tapos, continuous yun habang everyday may bumibili ng product. Oh, yeah. Yeah, everyday. Ayan yung mga kunin niyo si Gina Alahar. Ako rin kunin.
Na nakakatuwa ka kasi at your age, you're still very, very active. Kaya napaka-credible mo rin dun sa movie mo with Ricky Davao. I mean, rest in peace, no? But, diba? Kasi parang, do you ever think about, well, aging and I do. old age? I do. Lagi. I do. Oo. Kaya, everything what's happening now is because, alam ko tumatanda na. Hindi ako handa pa. Parang yung pagtanda, biglang dumating. Wala yatang eskwelahan for that, no? Oo, biglang, all of a sudden, matanda na ako. Yung ganun. As I get older, ano pa ba yung purpose? So have you defined it? Hindi pa. Hindi pa. Basta ngayon, ang purpose ko lang ngayon is know the Lord more, to desire Him, to desire to read His Word, to know Him more, better, not only head knowledge, but, in a deeper sense na yung talagang nararamdaman kong nagwo-work siya sa buhay ko. Yun. Yun ang gusto ko. But will you ever love again? I don't know. I hope so. Diba? Oh, you do. Diba? I hope so. Hindi pa naman tapos ang buhay hindi ba? Kaya lang, depende na yun kay God. Hindi ko naman pinapagdasal. Hindi naman never. Pero siguro mga 10 times, parang May pilang pa talaga. Oo, parang Gawin mo na 100. Lord, bibigyan mo ba ako ng asawa ulit? Yung ganyan. Parang ganun lang. Pero after that, wala na ulit. Oo. Yung ganun. Hindi yung, Lord, please. Lord, please. Hindi naman ganun. Hindi ganun. Baka maging problema pa yun, di ba? Kasi masarap mag-isa. It's so... di ba yung freedom na mag-isa ka, na magigising ka, na hindi mo kailangan, I agree. Hindi mo kailangan agad kasi you have to impress Yes. whoever No, that that's is. true. That's true. Tsaka wala nang, kahit umuwi ka ng gabi, hindi ka na magsusorry. Sorry. Wala. That's true. That's Maligo ka ng hindi ka maligo ng 2 araw, okay lang, di ba? Correct. Wag naman. Anong feeling mo, legacy mo? If the Lord were to call you home, God forbid, no? But, yeah. Gusto kong maging legacy sana is, to bring more, to have a ministry, to, for people to say na, she was the one who brought me to Christ. Oh, wow. Because of her, I found Jesus, or Jesus found me. Yun yung gusto ko. Yeah. Oh, galing. That's how much you came to know the Lord and to love Him. Yeah, oo. Talaga, that yung ganong commitment na. Kasi, because nga, ang purpose ko is kung ano ang dahilan ng Panginoon kung bakit niya ako ginawa. Diba? To share the gospel to people, to share the good news to people, to share God's love to people. Na kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin. We need a Savior. We need a Savior in our lives. At si Jesus Christ lang yun. No one else. Are you able to share that in your industry? Yes, I try to, when I used to direct, nung busy pa sa pagdidirect, my day starts with praise and worship. And then nagdadasal. Nagdadasal kami before we start working. So, ganyan. talaga? So, before a shoot or... How do they take it? Are they open? Yeah, they're open. Oo. And hindi naman ako hard sell Hindi ako hard sell. But I've learned that, it's not me who will bring people to Jesus. Jesus will bring the people to Him. It's just that, it's just planting the seed.
mag-aano ka lang, magtatanim ka lang kasi the word of God will never return to him void. So kung ano yung mga mumunting, mga verses na nasabi, kung may na-touch dun sa kanta, kung mayroong naka-identify doon sa praise and worship at sa dasal, then, that's my only job. Yun, dun na ginagamit ng Panginoon. Pero, ang maganda, pag during break time, yung ganyan, tapos lalapit sila, parang, Direk, ano po ba ang ibig sabihin nun? Yan. Ano ba ang ibig sabihin ng kailangan namin ng Savior? And then we start talking, and then isa-isa sila dadating dyan, and then isang round table na kami ng ganyan. And then I explain that, and I tell them about how God loves them, that God sent His only Son, Jesus Christ, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life, yung ganyan. And after that, after understanding the gospel, after understanding kung gaano yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila, they would accept God. They would accept Jesus as their Lord and Savior. Amen. Yun lang ako. And the rest is God. Jesus na yan. Yes. Jesus na lahat yan. When the credits roll on your life, what do you want the last frame to say? Hindi ko pa naisip yan. Tsaka na. Ayoko pang isipin yun eh. Kasi kinukwenta ko kasi my youngest grandchild is only 4 years old. Oo nga. I have 8 eh. I know. I saw the picture. Ang ganda. Yung pinakamatanda is 14. If I am blessed with another 10 years, so 24 na yung panganay. Oo. Baka may mag-aasawa na yun. Hindi ba? I don't know what will happen to her. Pero sana maganda yung katakbuhan niya. And then the youngest would be only 14. Oo. Yeah, 14 lang siya. Oo. So, if I'm given 20 years, 88? Hindi ko di ba? So, the youngest would be 24. Baka, yun, hindi ka lang. Baka naman uugod ba? I don't like to reach 88 naman na uugod-ugod ako. Really? You don't like? Basta okay pa ako. Oo. As long as you're healthy, Oo. Like, Tsaka hindi ka burden, no? Yeah, ayoko maging, alagain ako ng mga anak ko. Sabi nga na, the best is yet to come. Yes. Oo naman. Hindi. And even in old age naman, pwede naman tayo gamitin ni Lord sa maraming paraan. Naman. Yeah. Yeah. Age is not a hindrance to the Lord. Nothing is. No. Uy, thank you, ha? Thank you. Thank you so much. I really tayo. enjoyed it. Yeah. Thank you. Thank you so much, too. Ajuma. Thank you. Thank you. God bless. You too. Uy, pray muna tayo. Salamat, Lord God, for Direct Gina. Thank you for just blessing this conversation. Lord, salamat din sa testimony niya. And for just allowing her to speak about your goodness and your mercy in her life and what you have done for all of us who would put our faith in you. Salamat, Lord God, for making this a God-glorifying time. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Thank you.